Sino ang king and queen? Ang mag-asawang bangag. Kaya po nila ni-raid ang bahay ni Spokes Roque nang walang search warrant. Ang sinasabi nila may nag-. So ang ginagawa po nila ngayon, dinidiin nila si Harry Roque na ang totoo, ang mag-asawang bangag at ang pamilya niya ang merong koneksyon sa Pogo operators. Hubaran niya kung sino ang king and queen ng Pogo. At ang nare-refer niya dito, I believe, kundi ang bangag na gobyerno. Si Satanas at si Bangag. But anyway, going back dito sa pag-raid dito sa bahay ni Spokes Roque. Kasi, nung nasa New York siya, mga kapalangga, sinabi niya na i-unmask niya kung sino ang queen and king ng Pogo. Remember that? Dahil siya yung pinagbibintangan. Nung nasa New York siya, at dito sinasabi niya din sa amin na alam niya kung sino ang king and queen ng Pogo. Actually, alam ko rin. Bago pa sinabi ni Harry Roque yan, may mga puting ahas tayo. Sino ang king and queen? Ang mag-asawang bangag. Kaya po nila ni-raid ang bahay ni Spokes Roque nang walang search warrant. Ang sinasabi nila may nagtimbre lang. Okay. So, bahay ng pamilya niya, I don't know, wala pa na siyang interview. Hindi natin alam kung kanino ba nakapangalan yung bahay na yon. Kasi hindi tayo basta-basta nagpapaniwala sa mainstream media. Kasi yan ay sinungal-ngalan na ni Lisa Tanas at ni Bangag ang bunganga ng mga yan. Sabi ni Rayster Benhor, kumusta ang Pogo? Ayun. Ang totoo niyan, mga kababayan, kaya excited ako na maisalang si Spokes Roque dyan sa Congress at sa Senate, sa hearing, para talagang hubaran niya. Kasi ulitin ko masyado na po kayong naluloko ng bangag na gobyernong ito. Nakita namin dito sa California, sa New York, maybe nakita din nila, kami dito, ilang mga kaibigan ko, na si Lisa Marcos at si Bangag Jr., okay? Si Sandy Daza, doon sa picture na yon, i-review ko lang yung picture mamaya, okay? Kung sino yung mga personality na yon. Nandoon yung mga Pogo operators, si Lisa Tanas, okay? At si Kuting, marami sila yung sa picture na yon Excuse me, ulitin ko. Kasama ni Bangag, ng bangag na gobyernong ito, ang Pogo operators. So, ang ginagawa po nila ngayon, dinidiin nila si Harry Roque na ang totoo, ang mag-asawang bangag at ang pamilya niya ang merong koneksyon sa Pogo operators. Dahil nagbigay ito ng milyon-milyon, ayon sa ating source, ng multi-milyong campaign fund sa mag-asawang Bangag, at alam ni Bangag na ang perang binigay po sa kanila ay galing sa Pogo. So ang king and queen, ito yung mga Bangag. Kaya wag kayong nagpapaniwala dyan. Itataya ko ang buhay ko araw-araw kung hindi totoo ang sinasabi ko dito, na nakita ng dalawang mata ko namin, ng mga palangga ko, ang litratong yun, and I hope mailabas yun sa basbas ng dapat magbasbas. Kasi hindi lahat ng mga pinapakita sa akin dito ay pwede kong ilabas. Pinapakita nila sa akin just to prove na totoo ang mga sinasabi nila. So, ang reyna at hari po ng Pogo ay ang mafyang gobyerno. Hindi si Harry Roque. Bakit nila ni-raid ang bahay o pamabahay ng pamilya o kamag-anak, kasi wala pa namang clarification kay Harry yan kung kanino napakapangalan yung bahay na yan, nang walang search warrant at saka warrant of arrest. Sige, himayin natin. So, kung meron dalawang Chinese na nakarenta sa kanilang property, let's say, sige, bahay ni Harry, nakapangalan sa kanya, merong dalawang Chinese na nagre-rent sa kanilang properties. Ano ang mali? So, ibig sabihin, lahat ng mga may paupahan sa inyo na ang nagre-renta ng Chinese, dapat, pagdudahan na ito ay mga Pogo operators. Then, kung sila ay mga Pogo operators, kasi yun ang gustong palabasin ng gobyernong ito, dahil nga gusto nilang
ibigay ang bintang kay Harry Roque. Kasi mga kababayan, alam na alam ni Lisa at ni Bangag na alam din ni Harry kung sino ang mastermind. At alam ni Harry, I hope, as spokes, Attorney Harry Roque, you will speak up for the truth. I mean, I don't know, maybe kliyente niya yung mga Pogo operators o ano ba? Pogo, sinabi niya, hindi niya kliyente. Diba? Yung whirlwind lang ang kanyang client. So, for whatever circumstances na kaya na i-ano mo na, spokes, ipakita mo na sa taong bayan, ikaw ang pinagbibintangan. At itong pag-raid sa iyo, hindi ko pa siya nakakausap since na umuwi siya ng Pilipinas. Naging busy siya. Itong binabintang sa pamilya mo, ha? Na ikaw daw ang Pogo, ikaw ang mastermind ng Pogo, wala nga silang maipakita. Mismo nga si Altenco ng PAGCOR, wala siyang sinabi na si Harry ay partner ng Pogo. Ang sinabi lang doon na sinamahan ni Harry yung kliyente dahil nagkaroon ng problema sa pagbayad ng rent ng kanilang ng kanilang tax, right? Nagkaroon ng problema, then nagbigay ng dahil may nagdispalko, 'di ba? Meron silang certain Dennis Cunanan ba 'yon? May nagdispalko ng pera, kaya lang nandoon si Harry. Pero hindi nangialam si Harry at sinabi ni Altenco, walang sinabi si Altenco na si Harry Roque ay mayroong ginawang illegal o pag-pressure doon sa PAGCOR. So malinaw mismo na sinabi ng tauhan ni Kuting Jr. Pero bakit ginawa sa kanya ito? Ang pag-raid ng walang proper documentation, walang search warrant, walang warrant of arrest, basta na lang nagpadala ng mga, I think, batalyon din ang pinadala. The same thing na ginawa sa KOJC. Imagine nyo after 3 days lang na nagsalta si Harry na huhubaran niya kung sino ang king and queen ng Pogo. At ang nare-refer niya dito, I believe, kundi ang bangag na gobyerno. Si Satanas at si Bangag. See? Ganon nila i-twist ang katotohanan. Katulad na lamang, mga kababayan, ng pag-twist nila ng pulboronic video. Imagine nyo, si Sandro Marcos in interview. Okay? Tinanong siya about pulboronic video. What do you think of the pulboron video? Sabi niya, what do you think? Binalik niya yung tanong sa reporter. Sabi ng reporter, what do you think? Kung ang tatay niya ay zero swallowing, zero singhoting o pulboronic, alam nyo, ang taong walang ginagawang mali, not mali, ang taong hindi sumisinghot, kapag ambush interview or right on the spot, pag tinanong ka, ano masasabi mo, yung tatay mo daw sumisinghot? Napakadali lang ng sagot. Hindi nagsisinghot ang tatay ko. Wala, never ever in my whole life na nakita ko yung tatay ko. Madali mong idepensa kung hindi nagsisinghot. Pero anong sabi niya, what do you think? Diba? Depensa. Diba? Nagdidepensa ka agad sa babalik niya sa reporter ang katanungan. At also, kung napanood yung kasunangalingan ni Kuting Jr., siya ay balisa habang nagbabasa ng kanyang speech at para siyang nagmamadali. Kasi kahit ano pa po ang deny nila na ito ay AI at deepfake, hindi nila ma-deny at mamamayang gising ang diwa na ang bidyong sumisinghot siya ay siya. Bakit? 7 araw na. Is it 7 days na? Anong araw na kita ngayon? Okay, yes, Sunday na. Wow, 1 week na pala yung event namin. Ang bilis ng panahon. 7 days na po ang nakalipas nang sinabi ni Gibo, ng DND, ng lahat ng ahensya ng gobyerno na pananagutin namin ang mga behind nitong video na ito, nagpakita, nag-upload ng video na ito. Makikipag-ugnayan kami sa Amerika. 7 days na, ganun kabagal. Wala pa pong tumatawag sa akin na authority or message na ako ay
pinapatawag or kakasuhan ni Marcos Jr. Hindi naman ako pwedeng kasuhan ng Amerika. Bakit? Ang pwede lang pumasok sa akin si Bangag. Kasi siya yung subject doon. At kapag kinasuhan ako ni Bangag, doon na natin, doon na ngayon papasok ang forensic analysis ng video. Di ba, mga palangga? Doon na ngayon papasok yun, mga kababayan. Pero, kung titignan ninyo, kung titignan ninyo, bakit wala man lang, di ba, usually, paimbestigahan natin yan sa Senate. Paimbestigahan natin yan sa Congress. Eto, tanong ko sa inyo, mga kababayan. Bakit ni isang kongresista at senador, bakit walang gustong paimbestigahan ang video na sumisingot si Kuting? Bakit? Kaninong i-revoke ang green card? Kaninong green card ang ipa-revoke mo? Kaninong green card? Okay? Ngayon, mga palangga, bakit, balikan natin, dahil si Harry Roque ay kasama namin dito, okay? Sa pakipag, na-invite lang yun. Na-invite lang siya sa event. Okay? It just so happened na nandoon siya na isinyowing natin. Alright? So ngayon, ang question, kung fake ang video, bakit ayaw? Okay. Sabi nila, habulin nila yung mga nag-share. Ano doon si Spokes Roque, ano si Attorney Glenn Chong, bakit ayaw nilang pa-imbestigahan dyan sa Pilipinas sa Congress, di ba? At sa Senate kasi mabubusisi at tunay na lalabas ang forensic analysis. And I will tell you something, mga kababayan. Okay? Kapag inilagay na nila diyan sa ikorte nila yung Kongreso at Senado, mga ano lang naman yan diyan. Mga pag-grandstanding lang naman yan, mga yan, mga pasarsuela. But kapag sa korte, ngayon, ipapakita yung forensic analysis. Yung forensic nila, yung analysis nila, yung binlow up nila yung picture, at yung analysis dito sa Amerika. Actually, we're looking for other, hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat na forensic analysis. As much as we can, pwede nating gawin yon sa oras na nagdemanda si Bangag Jr. Kasi ang sabi niya, wag kayo mag-share kasi hahabulin namin kayo, ididemanda namin kayo, mananagot kayo sa batas. Hindi nga daw si Marcos Jr. So pag nagkaroon ng demandahan, sa part ko dito sa Amerika, doon ngayon ilalabas ang forensic analysis ng magkabilang panig.